Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong among sa Himpapawid, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. No? Si Father Pep po ito. At welcome sa ating Wednesday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. Of course, dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM Friends tayo, no? It's February 18. Yan. At nasabi ko nga po ngayon ay Miyerkules de Ceniza, ang opisyal na panimula, no? Pagsisimula po ng panahon ng Kwaresma. Yan. May special guest kami pero mamaya na po namin banggitin, no? Bumati ka muna, Sister Son, sa ating mga tagapakinig. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Happy Ash Wednesday po. Napakaganda po ng araw na to. No po? Hindi lang po para sa ating Panginoon, kung hindi dito sa radio program. Sabi nga, may special guest po kami. Surprise po. Yan. Ito po, Sister Zon Kayanan ko, anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. Mukhang nabura na yung ano mo. Among. Pagkatapos nito, doon ako magsisimba. Ganun Mga ba? working, ang kasabay ko niya ng mga working Yes. Diyan sa katedral, no? women and men. Pagkatapos magtrabaho, ayan. Ako kasi naligo na kaya. 8 wala p.m. na. Mamong, yung Kanina last pang mass. umaga yung akin. Kinonfirm ko na yung misa kay Sister Shirley. 8 nga. p.m. Baka last mass yun dito sa cathedral. Yes, alam mo yung sa katedral, sabi kanina ni Father Joel, kasi nag-meeting kami sa BCT. Talagang napansin namin siya kasi ang laki ng krus niya sa Oh. yun daw ang instruction dyan sa katedral. Yung pinakamalaking krus ang dapat Talaga. ilagay nila dyan sa no? Kaya good luck mamaya dahil malaki yung krus mo dyan. Oo, ang maganda naman among doon, bago ako matulog, dito pa sa, nakakapag-reflect pa ako ng gusto bago ako matulog. Ayan. Okay, ikaw na mag-introduce sa ating special guest ngayon. Okay, Hindi siya iba sa atin. Ha? Oo nga po, yan. Matutuwa po kayo, napakaaliwalas po ng mukha niya. Parang bumata pa. Baliktad po. Parang bumata pa dahil pumaaliwalas ang mukha niya. Of course po, ang pinakamamahal nating Archbishop Emeritus, mahal po nating Apong Seto. Bumati po kayo sa ating mga tagapakinig, Apo Seto. Magandang gabi po sa inyong lahat at mabiyayang araw ng Miyerkules de Ceniza. Yan. At nakailan ho kayong misa ngayong araw na to? Ay yun lang sa katedral pero mga 2,500 Sus Maria. yung aming pinupok na abo sa noon ng mga Pampang High School students. Yung mga estudyante dyan sa Pampanga. Oo. Naku, napakalaking eskwela na yun. Yung the biggest, I Meron think. kaming first Friday Mass dyan eh. Opo. So, nangawit po kayo kanina. Ay katulong ng EMDC at mga Madre Dominicans naman. Yes. Okay. Talagang maraming kahit na kanina sa... Pagkaganyan. I think, ewan ko, baka may epekto talaga si Pope Francis, no? Oo. Tsaka yung parang... Dumadami yung dumarami nagsisimba. talaga. I could observe that, no? Kahit na sa mga Sunday Masses, no? And most especially itong mga ganyan na mga celebrations natin, no? Saka isip ko, I think darami rin ang bokasyon. Yes, darami Because of Pope Francis, Yeah. naisip nila yan yung paraan para makapaglingkod sa Panginoon. Darami yung mga papasok sa seminaryo. Oo. Tsaka dumadami yung bumibili ng hostya. Nag-deliver lang kanina yung Carmelites. Ay, nung alas 8, nagkulang ng hostya eh. Siguro Oh, 500 see? pa. Hindi nakapagkomunyon, nagkulang ng hostya. Po, I think that's an indication na maraming nagko-communion, maraming sisimba. Well, this is a very positive development. That's no? a happy problem. That's a happy problem dahil kulang naman yung mga pare. Oo nga. Yes, siguro kaya... yung mga nakikinig na kabataan. Kaya
Kailangan gamitin na natin yung mass media to reach out to a lot of people, no? Tama. That's very true, no? Doon ang solusyon Isang dyan. paraan po, opo. Oo. Kaya I think very naman promising na natin matutuloy natin itong ating radio apostolate, no? Papasalamat tayo sa Opo. 91.9 91.9. sa Ayan. bagong oras na pinagkaloob din ng istasyon, ha? Yes, additional na libreng hour po. airtime. Opo. Kaya ganun. Okay, at ibigay muna natin, Sir Son, ang ating mga hotline numbers, no, sa ating mga texters and of course callers. Ang ating Sun hotline number, 0932-462-0898. 0932-462-0898. Para po sa ating Globe hotline number, 0905-302-5768. 0905-302-5768. Okay, text line numbers naman po kung gusto po ninyong mag-text sa smart po 0918-351-8282 0918-351-8282. Then sa Globe po 0917-363-3738 0917-363-3738. At para po sa ating mga gustong maging membro ng ating Connecta Katekista program, no? Just type REG, all capital letters po yan, and then space, and then your full name, and then slash the name of your vicariate, parish, or your school. O kaya yung inyo pong address, no? At ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966, no? Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered po ay makakatanggap kayo ng araw-araw na mensahe, no? Buhat yan sa ating Panginoon. Napakaganda pong mga inspirational messages from the Lord. At kung may mga prayer requests or intentions or pasasalamat po kayo na gusto nyong ialay sa Panginoon, no? I-text lang po sa number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And we would like to thank Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connecta Katekista program. Okay, counseling line naman po 0922-831-5967 0922-831-5967. At kung gusto naman po ninyong manood kasalukuyan po live sa internet www.ustream.tv, then i-search po ninyo yung Bright FM 91.9. At kung gusto naman po ninyong marinig yung mga past episodes namin, nandyan naman po sa Facebook. And ang Facebook account name is Barkadahan kay Cristo Pampanga. Everyday po na-upload yung mga episodes namin. Kung gusto ninyong ulitin ng isang gospel or maybe may na-miss kayo, makikita po ninyo dyan. At salamat po sa mga nagbibisita sa ating Facebook account. Of course, nagla-like. nagla-like. And of course, yung ating mga taga-subaybay, no? From the different parts of the world, no? Through the internet, no? Mabuhay kayo po at of course, pagpatuloy nyo po ang inyong pag-aantaway sa amin dito sa ating programa. Okay, diretso na tayo, Sister Son, sa ating napakagandang ebanghelyo, no? Sa gabing ito, no? Babasahin po sa atin ni Sister Son. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Mateo. Pag-ingatang huwag maging pakitang tao lamang ang inyong mabubuting gawa. Kung ganito ang gagawin ninyo, wala na kayong gantimpala sa inyong amang nasa langit. Kaya pag nagbibigay ka ng limos, huwag pahipan ang trumpeta sa unahan gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa sinagoga at sa mga daan. Gusto nilang mapuri ng mga tao. Sinisiguro ko sa inyo na nagantimpalaan na sila ng husto. Kung mananalangin kayo, huwag ninyong tularan ang mga mapagkunwari. Gustong-gusto nilang tumayo sa mga sinagoga o sa mga daan para manalangin ng nakikita ng marami. Sinusiguro ko sa inyo na nagantimpalaan na sila ng husto. At kung ikaw naman ang mananalangin, pumasok sa iyong silid, isara ang pinto at manalangin sa iyong ama na kasama mo ng lihim, at ang iyong ama na nakakakita
sa pinaglilihim ang gagantimpala sa iyo. Pag mag-aayuno kayo, huwag magpakita ng lungkot sa mukha gaya ng mga mapagkunwari. Kung ikaw naman ang mag-aayuno, maghilamos at ayusin ang sarili, sapagkat hindi ka nag-aayuno ng pakitang tao lamang, kundi para sa iyong amang nakakakita sa lahat. At gagantimpalaan ka ng iyong amang nakakakita sa lahat ng lihim. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Okay, Sister Son, Sige, mauna ako ng, start ka muna. short, brief insights ko. Mhm. Gusto ko pong mag-focus dun sa turo ng ating Panginoon. Ano po? Alam po ninyo, binilang ko yung huwag sa gospel na binasa ko, tsaka yung do not. Yan, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan po, no? Kapag po nagturo ang ating Panginoon, usually po, kung hindi yung parables, sa ganyan naman, may inuulit po siya. Inuulit niya yung phrases, yung salita, ganyan. Maganda rin yung mga parables. Parang naalala ko po yung dalawang magagaling na guro nung unang panahon po, no, yung philosopher si Socrates. Pag nagturo po siya, question and answer method. Yan. Magko-question siya sa tinuturuan, and then hindi niya sasagutin, silence ang sagot niya. Si Buddha naman po, pag nagturo, ganun din, question and answer, no. Ganun din siya. He is silent. Pero ang ating Panginoon, focus po ako yung dalawang sides of the same coin na tinuro niya, yung do not nga. Tapos, yung isa po, I tell you this, sabi niya sa gospel. So, yung isa po, parang negative, do not, no? Parang sa mga commandments natin, kung minsan pag narinig natin yung do not, nakakaramdam tayo ng negative, pero po hindi, inulit-ulit po ng ating Panginoon ito. At ito pong Lenten season natin, it is a season of listening to the teachings of Jesus. Gustong-gusto ko po itong sinabi niya dito sa gospel. Sabi niya, tinukoy niya ang kanyang ama, no? Si God the Father. Sabi niya, the Father sees and rewards. Yan. Napakaganda pong pakinggan yun, no? Nakikita ng Diyos Ama and He rewards. Yan. At gusto ko lang tanungin ng ating si Archbishop, no, kung ito ho ba'y yung sa Ash Wednesday natin, yung ritual ng paglalagay ng abono. Ito ho ba'y nasa scriptures po? Is it biblical po itong Ash Wednesday nito? Definitely. Yung kay Jonah, kung basahin natin ang kay Jonah na pinadala siya ng Panginoon doon sa Nineveh dahil makasalanan, no? At yung hari ay lumabas sa kanyang palasyo, nagsuot ng langotse at linagyan ng abo ang kanyang ulo. At naligo ng abo. Nagkawa ng isang bando. Nag-decree siya, sabi niya, upon hearing the news, the king of Nineveh got up from his throne, took off his royal robe, put on sackcloth, and sat down in ashes. He issued a proclamation throughout Nineveh. By the decree of the king and his nobles, no man or beast, herd or flock will taste anything, neither will they eat nor drink. But let man and beast be covered with sackcloth. So, yung sack na pa lang yan, di ba, meron ding sinusuot yung mga babae, sack. Nasa Biblia pala. Jonah chapter 3, verse 6, no? Ganyan din yung sa Joel, yung chapter 2 ngayon. Yung first reading po ngayong araw na ito. Diba, sabi niya, magbalik kayo sa akin. Yes, return to me with all your heart. At rend not your garments but your hearts. At magsisisi kayo ng kayong mga kasalanan. At mag-fasting kayo, sabi niya. At itong fasting na ito, hindi lang yung babawasan yung pagkain, kundi the fasting I prepare, sabi ni Isaiah chapter 58. This is the fasting I choose. Share your bread with the hungry, liberate the prisoners, and
accept those who are needy and who are in need of your love. So we have to touch the poor, no. Kaya nagpapasting tama-tama tayo. Opo. Nagpapasting tayo not for natural reasons. Yung iba nagpapasting para slender. Para hindi Para tataba. sumeksi. Para Oo. sumeksi. Well, sabi nila, yung mga Egyptians, Opo. they fast so that they will appear younger. Nako. Yung namang Greeks, they fast para mentally alert. Nako. Hindi natural. Yung ano? American Indians, para makitang macho. O matatag sila. Hindi lang takot sa gutom. At Yes. yung Russian painters, nagpapasting para lalong maiging mag-paint, magpintura. Pero sa atin, nasa Biblia, 40 days and 40 nights, nagpasting si Jesus. Yes. Oo, di ba? First week of Lent yun. Opo. So, yung fasting na temptation yan, story. tsaka yung ashes na yan, they are signs of contrition, no? Yun. Yung ating pagsisisi sa ating mga kasalanan Opo. at ang ating inner renewal and conversion. Yun po gusto sabihin ng Lent na ito ay 40 days and 40 nights like Jesus, no? Opo. Papunta sa Holy Week, the celebration of the Paschal Mystery. Yeah. Yung kahirapan, yung hapis, yung kamatayan, muling pagkabuhay at ang pagbaba ng Espiritu Santo sa Santa Iglesia. That is the Paschal Mystery. Opo, kahapon po, Archbishop, may nagtanong nga kung saan nanggagaling daw yung ashes na ginagamit natin sa Oo, nanggaling sa mga palaspas. Yun. Na Last binles year. natin noong Palm Sunday. Mhm. Pero ito yung nasa Biblia, kagaya na binasa na natin, no? Opo. Oo. Ganyan din sinabi ni, if I'm not mistaken, si Job. Chapter 42 ata ng Job. Sabi niya, I disown what I have said. I will repent in ashes and in sackcloth. Opo. Kaya siya, binabawi ko yung reklamo ko sa Diyos. Lagi ako nagre-reklamo. nagreklamo siya. Ako ay magsisisi sa pamagitan ng abo Yeah. at saka ng lagotse. ng lagotse. Sako po. Oh, tsaka alam ko sa Genesis din nababanggit yan no. Yung Tama, ang dami yung pala. buhay natin Lordas. pang samantala lang, hindi ho ba ganyan? Oo, your Yes. unto dash Thus you you shall return. Yes, yes. So, at I think isa ring of course nabanggit kanina ni Archbishop yung talagang it's a sign of repentance, no? Ang in the Bible nandiyan parati yan, no? Pero ang ashes din, I think yung ang ating buhay ay marupok. Parang ganyan, 'di ba? Yung That's right. pansamantala lang tayo, 'di ba? Oo. Usually that is acting contained in the book of Genesis also, no? Yung galing tayo sa lupa, parang kanta yan yung Oo kanta nga. ni Rico J. Si Rico J. Yung lupa. Oo. Kaya alam mo pagka tumatanda na daw tapos sabi, "Hoy, nangangamoy ka ng lupa." Ganyan, no? And I think yung pagkasabi 6 feet below the ground, 'di ba? Yung pang magbabalik ka doon. no? Yeah, nasa kanya Genesis chapter 3 Yan. verse see? 19. Yes, You are opo. dust and unto dust you dust shall you return. shall Yes, opo. Kaya yung mamamatay sa atin, Opo. yung katawan, babalik tayo sa lupa. Opo. Kaya yung lupa, they call it in Latin humus. Yun. Humus. Humus. Yung humus, you step on it, you spit on it, you Opo. throw garbage. Opo. So, marumi. Opo. You are dust, no? Opo, You are opo. dust. Kaya when you know that you practice humility. Opo. Yun. Humus. Yun, kababaang Humility, that's where the word Opo. humility comes from. Opo. Di ba sinabi ng Papa, humility, simplicity, Opo. because everything comes from God's mercy and compassion. Opo. During Holy Week, napakaganda. mercy and compassion. Compassion. Opo. Yun nga pong dust wala man tayong karapatang magmayabang dahil para lang tayong Alikabok. dust Opo, ang liit po We are natin. Opo. super alikabok. Pag nasa taas ka po, Alikabok. nasa airplane, makikita mo ang tao. Ang liit-liit, Oo, parang madalanggam. tutok lang. Ano lang tayo, di ba? Oo, yun. Kaya, yun nga, hindi dapat And that's very magmayabang. true talagang hindi tayo permanente rito. No, ang buhay natin marupok lamang, no. Mahina ang tao. I think this is where we should really understand our humanity, no.
that side of us na talagang no, we are all beggars, we are all Yes, we have to yes. humble ourselves before the Lord. And usually po, hindi ba, yung access, yung position of access, it's really a public declaration of who we are, di ba? It means that we are sinners, Opo, we are fragile, Opo. we have complicity with the sins of the world. Opo. Aywan ko, hindi ko pa binasa yung novel na yan, The Scarlet Letter. That's a Yung popular book. Scarlet Letter, Opo. it's about the woman who committed adultery. Ngayon, to humiliate her, lahat ng sinusuot niya may letrang A, adultery. Adulterer. So tayo, ang ating ID ay, ang ID natin ang ashes with a cross. So we are Christians, therefore our sign is a sign of victory. Yung ashes, cross of ashes. Kaya wag tayong mahiya na pinakamalaking krus mamaya si Song. This is my ID, Jesus Christ, ID ng who won isang victory on the Katoliko. cross. Opo. Sabi nga ni San Pablo sa Galatians, if I boast, let me boast only in the glory of the cross. Yes, Oh. At ako, makikita mo, di ba, ngayon, uso yung cremation, di ba? Oo. No, yun nga, Yun nga. gaano man katagumpay ang bubuhay mo rito sa mundong ito. Ano man yung mga achievements mo, di ba? Oo, ashes. Pagkatapos yun, pag yung mga kinikrami, tingnan mo, nasa isang maliit na, Maliit lang na container. urn ba yun? Urn? Urn, oo. Yun, no? I mean to say, yung parang ganun lang ba ang yung buhay ng tao, di ba? Parang hindi ka makapaniwala, no? Pag nakakita ka ng urn na may laman. That's Ito right. ba si Tapos, ganito? na-reduce na lang yung taong You have ganyan. to glory Opo. in the glory of the cross. That is in Galatians chapter 6, verse 14. Sabi ni Paul, if I take pride, let me take pride only on the cross of Christ. Kaya tayong mga Kristiyano nagkukurus. To show to us na, di ba pagka meron kang baka, meron kang kalabaw, kinikintal mo. You put a mark on the skin of Sa likod the animal to show that who is the owner. Opo. Tayo, we are owned by Christ. So kinikintal tayo sa krus. Opo. Kinikintal tayo sa ashes. So wag na kayo mahiya, pakintal na kayo mamaya. Opo. Oo. Kaya talagang napaka nayaman ng Rights natin. ng rights ngayon sa rights. Yes, that's very true, and I think maganda nga yung in-explain natin sa radyo, and at least to better understand and appreciate the deep significance and symbolism nitong araw na ito, dahil nga yan, umpisa ng isang napakahalagang panahon sa ating liturgical calendar, and we Saka should be rin yung, able talaga. Yung public penance, Opo. historically, Opo. yan ay talagang pinapalala sa Middle Ages. Halimbawa, I think Theodosius, Emperor, Opo. binigyan ng penance ng Papa. Gumawa ng maraming public sins. Opo. He walks barefoot on snow. Oo, naku, subukan mo lumakad sa yelo na Sakit walang sapin. Oo. Ay, naku. Yung iba, yun nga, publicly, hanggang ngayon, ginagawa, they plug their backs. Yung sa libat-bat. Opo. Oo, public penance yan ngayon naman, pang television na lang ata. Oo nga. Yung sa libat-bat. Okay, napakabilis ng oras sa Son, no? But mamaya itutuloy natin yan, lalong-lalo na itong ang sinasabi ng ating ebanghelyo, itong mga 3 disciplines of Lent, no? At siguro mamaya itatanungin natin ng ating beloved Archbishop Emeritus na kung ano yung 3 pillars na to, no? Mga disiplina na ginagawa natin sa panahon ng Kwaresma, no? At sa ating mga texters po ay mag-text po kayo ng mga insights and reflections ninyo at makisangkot po dito sa ating pinag-uusapan na tema, ang Ash Wednesday, no? At mamaya po sa ating second segment, of course, ay babasahin natin ang inyong mga text messages. For the meantime, mag-break muna tayo at magpatugtog po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito.
sa lupa magbabalik na kusa ang buhay mong sa lupa nagmula. Bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, hugasan ng iyong putik sa mukha. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya rin kabayaran. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan, dahil tayo ay lupa lamang. Kaya't pilitin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Dahil tayo ay lupa lamang, kaya't pilitin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Kaya't pilitin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Napakagandang kanta at yan po ay talagang tagos sa puso, Sister Son, ang ating nga. kanta. No? Tama. Naggaling tayo sa lupa at magbabalik sa lupa. No? Oh, thank you, Brother Gerald. And of course, Ganda nagbabalik ng kanta. po ang ating napakagandang talakayan sa ating As Wednesday episode, no? At dito pa rin po tayo sa ating favorite station, ang 91.9 Bright FM. Friends tayo. Kanina po sa ating first segment ay tinalakay natin itong ating pagdiriwang, no? The official beginning of the season of Lent. Through the meaningful and very symbolical imposition, no, the rite of imposition of ashes, no. At kanina inexplain ng ating Archbishop, ito'y hindi gawa-gawa lang ng simbahan, kung hindi nasa it is scriptural, biblical, Sister Son. Very spiritual, no. At ito'y nanggaling talaga sa salita ng Diyos na yun nga sa Old Testament, no, na quote tayo kanina. At napaka-powerful symbol ng ashes, no? Yung it's all about yung repentance, no? Symbol of repentance. At the same time, yung nabanggit nga natin kanina, yung ang ating buhay ay marupok, no? Yan, pagka patay na tayo talaga, kung mag-cremate, ashes din ang ang labas natin. So I think yung humus, no? We should humble enough ourselves
before the Lord dahil who are we, di ba? We are all sinners, and this is what we declare, no? Pag nandyan po ang abo sa ating mga noo. Okay, may mga texters yata tayo. Okay, Sister Son, no? parang announcement Sige, na at ako may dalawa ko dito sa Okay. aking cellphone. Sige. From 2519, sabi po niya, hello, kabarkads kay Cristo. Happy to hear Archbishop Seto. Sana pag Monday masamahan niya tayo. Ayan. Si Brother Pat yan, Siguro, siguro. paki-announce po ang Migrants Day celebration sa Friday sa St. Augustine Parish, Lubao, Pampanga. Calling all OFWs po to join Mass at 8:30 a.m. with Archbishop Emeritus Apong Seto. Kayo po ang ano? Program, then raffle, and then free snacks. Wow. Ayan. Sige, Masaya yan, announcement. Opo, sa Friday po ito, 8:30. Ulitin ko po sa St. Augustine Parish, Lubao. Talagang Okay. sina Brother Pat O siguro siya napaka-busy, itong no? Yan, nag-text. Talagang wala sa edad yan. Oo. Okay, Mary, isa ka pa? Okay, sige. Sige, Mong. Okay, wala na? Meron pa, Okay, Mong. sige. From 5698. Good PM po, Tita Son. Long time no here. Happy Ash Wednesday. Ngayon di pong patingapon po, meg-fasting ko. Po, para king sarili ko noon, para kareta pong kapatad. Adadalan kasakitan at Yun. para po karetang Kristiyanong mete, king Libya. Apete, dapat 21 yata. ISIS. Mga Egyptians. 24 Christian la po. 24, no? Karela ke po dinawning kakong fasting. Maya pabengi po Migs. Yung estudyante ko dyan sa Alfie. Okay, Migs. Thank At you. mamaya i-explain Andito si Aposeto. ni Aposeto yan about nakikinig ka. fasting, no? Oo. Okay. Meron pa? Okay, yung kanina, sumagot nga si Brother Pat. Yan, from Okay, Brother Pat Ahos. Sige. And then may isa pa mong... Sige pa. Okay. Ako muna. Oh, Bago sige, yan. sige. Okay, from 0716, sabi niya, Ash Wednesday is a reminder of our humanity, and ashes symbolize penitence and the frailty of human life. Yan, no? Good evening, barkadahan kay Kristo. Okay? So, yung quotation, no? At isa pa, Sister Son, this is in a form of a question. Siguro sasagutin sa atin ni Aposeto ito. Sige. Good evening po. Nakakain po ako ng karne. Naku. Andali. Nawala eh. Kasi ano ito fasting and abstinence, no? Of course. Araw na to. Kanina, nakalimutan ko po na Ash Wednesday. Ano po kaya ang pwede ko pong gawin bilang penitensya? Salamat po. Archbishop, kayo na po ang magbigay ng penance dito. Nakalimutan mo naman Oo nga. Tayo ay nagkakasala pagka-intentional. Opo. So, para pong substitute yan, mag-fasting kayo You? sa pamamagitan ng paggawa ng kawang-gawa. Halimbawa, pumunta kayo sa bahay pag-ibig, doon ay paliguin nyo yung mga matatanda, pakainin ninyo. Punta kayo sa ospital, you visit Mag-caregiver kayo. our sick people, or you visit our brethren in jail. So these are acts of charity. Sabi nga ni chapter 58 ata ng Isaiah, this is the kind of fasting I choose. You visit the prisoners, share your bread with the hungry, Opo. and you take good care of those who are in need. Yun po ang fasting na kailangan natin. Opo. Okay, yung pong bibisita din po sa bahay sa Bahay pag-ibig. Bahay pag-ibig Opo. po, tsaka sa sa Domus Pastorum, Domus Pastorum. po. Pwede. Pagdala ninyong merienda yung mga Yung paring mga retired. matatandang pari doon. Tama yan, ha? Yeah, that is act of charity. Naku, Opo. masaya si na Monsignor dyan, yung mga... Opo, para mapaligaya po ninyo yung sila. ating mga retired priests Oo, dyan dahil sa ilang Domus taon Pastorum. silang nagsilbi Senior sa citizens atin. yan. That's right. Okay, may isang may mga isa texter? pa po, sabi niya, matanong ko lang po, ang mga kumakatawan po ba sa simbahan ay sugo po ba ng Panginoong Diyos? Yan. Naku. Of course. Opo, Sige po. siyempre. Yeah. Kasi naman, hindi naman masugo sarili namin. So, wala kaming self-appointed son of God. Yes. Oo. Siyempre, kung ikaw ay ministro po, isusugo ka kasi it is not your own mission.
You are not sending yourself. Kagaya ni San Pablo, sinabi niya, I did not appoint myself. It is Jesus Christ who sent me. Kaya mayroon tayong apostoles. Apostoles, gusto sabihin, sinugo. So, mayroon po sugo. Yeah. Opo, the apostles. At yung mga apostol naman, namatay eh. Eh, siyempre, hahanap ng kapalitan, kahalili. Ito po. Kaya, Dapat. ang tawag dito, apostolic succession. Opo. Na walang patid, yung misyon ng mga apostoles sa ating siglo ay nananatili dahil sila ay nagpili ng kahalili successors. Kasi po, tao rin yung apostol. Namatay si San Pedro, namatay si San Juan, Santiago. So, before they died, they ordained, nagsugo ng mga kahalili. At ayon sa ating tradisyon ay ang mga obispo. Yung mga obispo, nagsugo rin ng mga pare. Yung mga pare, nagsugo ng mga lay, like Sister Son. Ikaw ay sugo rin. So, actually, isa lang ang sugo, si Jesus. Yan. But again, we are all sugo by participation. Okay. Napagandang, Nakong swerte nung nagtanong. oo Galing nga. po ng sagot ni Kaya. Archbishop. Okay. Extemporaneous po yan. O, hindi po niya alam ang tanong nyo. Yan. Okay, let's go straight, Sister Son, dito sige. sa, of course, the content of our gospel reading today, no? Ito nga, the 3 disciplines of Lent, no? Kanina ay, yun nga, may mga texts na tayo about fasting, no? Yan. Yan. Officially talaga ang definition eating one full meal a day. No? Alam na naman natin yan. No? Pero sabi nga ng ating Archbishop, the best fasting hindi lang yung magpakagutom ka, no? Kung hindi, you share your bread Yun, to the hungry. No? Oo, And ito hong tatlong ito, Archbishop, alam natin galing din sa ano ito sa Judaismo, no? Ito yung yes. mga disiplina po ng Old mga Hudyo. Testament yan. Yan, sige po. Oo. I-discuss Yung, nga po. Prayer. Yeah. No? First of all, prayer. It means that we acknowledge, no, our Father in heaven. And you see this especially in Jesus. After busy work, preaching, curing the sick, driving away the demons, he will go to a deserted place. Opo. And then will pray the whole night. So, kung si Jesus walang kasalanan, nagpe-pray pa sa Ama, sino ako? Sino tayo? So, we should continue again this evangelical, you might say, relationship with God through prayer. At, di ba, si San Pablo, he would say, pray always. I think to the people of Thessalonica, no, pray always. And then, bago siya nasa kasama yung tatlong James, Peter, and John sa agony in the garden. Pray that you will not fall into temptation. So, kailangan natin, you have to pray. So, beware of a Christian who does not pray. Oh, pray. Because prayer is not only prayer with the lips. Opo. It's prayer means Sa puso. a deep Opo. relationship with God. Yan. Opo. So that everything we see, it's always united or connected with God. That is prayer. Number 2 is Fasting po. Yung fasting. kanina nga. Opo. Hindi naman fast food ito. Fasting, again, 40 days and 40 nights. Nag-fasting si Jesus. Basahin niyo yan sa beginning of His public life. No? Yes, Chapter 4, verse 2. After spending 40 days and 40 nights without food, that is fasting, Opo. Jesus was hungry. And then, the devil wanted to tempt him. He said, you change these stones into bread. What did Jesus said? Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. And that's why during Lent, we are always listening and trying to follow the word of God. Opo. At saka yung fasting nga ngayon, hindi lang yung tayo ay we eat only one full meal, no? Opo. Dahil yung sanang equivalent ng pagkain na yan ay ang bibigay mong alms sa mga mahihirap. Yan. So fasting also is touching the hearts of the poor. Yes. Yan ang sinabi ni Almsgiving. Pope. Sabi ni Almsgiving yung- Pope Francis. Sabi niya, during Lent we have to touch the poor Opo. by entering into their hunger. We enter into their sadness, into their
suffering, agony, in their helplessness, in their powerlessness. That is fasting. Papasok tayo sa buhay ng isang taong nahihirapan. Opo. And kung alam niyo, itong fasting na ito ay pag pilitin natin na tayo ay nakiisa sa mga nahihirapan. Noong sa UST, ang Papa nagipagdialog sa mga youth. Yung isang babae, yung estudyante, umiyak, di ba? At sabi niya, Holy Father, I cannot understand why countless children are hungry. They cry for food. They have no basic, support. They don't go to school. Then umiyak yung bata. Anong sagot ng Papa? Very silent. Lang, opo, Very silence silent. lang, walang sagot. At then sabi niya, look at Jesus on the cross. Opo. Siya'y nahihirapan din. Alam niyang sagot. Siya rin ay nag-agonize. Opo. Siya ay innocent. Alam niyang sagot. And then, nakita mo ba ang kanyang nanay? Silent din. Opo. So, sabi niya, we have to relate with the poor by being a silent witness to suffering. So, yung may sakit po, kapatid nating nakaratay dyan sa banig, you are a silent witness to the suffering of Christ. So, may malaking importansya ang kahirapan natin. Yung nasa dialysis room, yung nasa operating room, yung nasa ICU, yun po ay silent witnessing. Napaka-importante, napakahalaga sa harap ng Diyos. Di ba si Jesus rin ay nagre-reklamo, my God, why have you forsaken me? So, you connect that with your own reklamo. Like Job. And then he said, I disown what I have said. Ang napansin ko po dito sa ating gospel reading, yung Esther Son, yung tatlong the disciplines of Lent. No? Pero nabanggit din ng ating Panginoon dito, yung manner of doing these three disciplines. No? Parati sabi niya, yung nakalihim, parang in secret. No? Parang secret. Bakit ho ba ganito yung instruction ng ating Panginoon na Archbishop? Yeah, to differentiate these disciples from the Pharisees. The Pharisees are hypocrites. Sila ay pang showbiz. Sa labas, sila ay nananalangin sa gitna ng street o sa gitna ng sinagoga. Kung sila ay nagpapasting, mamusing na mamusing. Sila ay napaka-rumi ang mukha. Kaya sabi niya, si Kristo, kung kayo ay nagpapasting, pasok naman kayo sa bahay, maghilamos kayo, para hindi pakita ng mga tao na kayo ay masyadong gutom. So, hypocrisy. Yung pagkukunwari, yung pagbabalat kayo, ayaw ng Panginoon yan. Kasi yung hypocrisy, I think it comes from the word maskara. Huwag tayong magmaskara. Opo. Kung ano nakikita ng Panginoon sa atin, yun ang ating iaalay sa Kanya at mas masaya siya. Kasi hindi natin pinipintura at binamaskara ang ating kasalanan. Okay, may texter tayo dito, Sister Son, no? From 6031. Good evening po, barkadahan kay Kristo. Ano po ba ang gantimpala na sinasabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo? Yung gantimpala, I think your reward, no? Sabi niya dito, they have received the reward, parang ganyan, no? Apo, gusto sabihin, yung papuri, ay, yun ang reward nila. Wala nang papuri sa taas. Yun, Kailan magpapapuri sa iyo ang Diyos. Ang papuri ng Diyos ay sa last Judgment, chapter 25 ng Mateo. Yung papuri niya, come to me. All of you have been chosen by my Father before the foundation of the world. For I was hungry, and you fed me. I was thirsty. You gave me a drink. I was a stranger. You welcomed me. I was naked. You clothed me. Whatever you have done to the least of my brethren, you have done it to me. Yun ang inyong ablas. Yun ang inyong gantimpala. Ayun po. Ang gantimpala niyo ay si Jesus. Napakaganda. At wala nang masihigit pa. Hihigit pa sa gantimpalang yan. Kaya kung pinalakpakan ka na,
Yun na po. Yun na po yung gantimpala. Oo, Pag at pinuri-puri pinupuri ka ka lahat dito ng sa tao, yun na mundong yun. ito, wala ka na sa taas. So, mas maganda siguro no, kung i-reserve na lang. Oo. Reserve na lang. Diba? Reserve na Reserve lang. po, yan. Wag muna, reserve na lang. Oo nga. Pero alam mo kasi kung minsan Opo. talaga may mga yung of course may mga tao rin na talagang after sila dun sa yung Yeah. ngayon, yung Yeah. reward na Oo. dito, di ba? After, Recognition, yung mga ganyan, di ba? Yeah. Oo. Personal Acceptance, recognition. opo. Yeah. Yes, at palagay ko, yun nga sabi ng Panginoon, kailangan iwasan natin yan. No? Okay, may Magandang texter ka pa, text. Sterson? Nagpapasalamat siya sa sagot kanina. Kanina, okay. Oo, ng archivist po natin, no. Salamat po, sabi niya. Pwede po ba mag-request ng song ng We Are All God's Children? Thanks po sa mga kabarkadahang Kristo. Tapos mayroon pa po siya. Kay yan, sa PayPal Isa. visit team song yan. Oo. Then may isa pa siya. Okay. Marami pong salamat sa inyo at sa barkadahan kay Kristo kasi marami po kayong napapayuhan. Naku. Yan. Thank you naman po at naman talaga nakaka-encourage at inspired tayo, of course. Ito pong programang ito talagang inaalay po natin sa Diyos, no? At kami rin po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagantabay sa amin, no? Kung nakakatulong po yung programang ito, and I think ito lang po ang talagang pakay, no? Kaya nga nandito yung ating Archbishop Emeritus, I think para makiisa po siya sa atin, no? Dito sa ating apostolate na ito dahil yun nga, maraming mga tao ngayon na kung minsan they really need advices, counsel, at isa hong parang paraan ng Panginoon para mahipo kayo lahat, no? At matutunan po natin ang salita niya, and of course maisabuhay po natin ito, no? Yan. At andali may ako dito. Ka pa. Okay. Dito sa Hindi dito sa sa radyo. Anyway, ito pong ating napakagandang ebanghelyo, no? Yun nga nakita natin na itong tatlong disiplina nga ito ay wag nating gagawin para ipakita lang natin ang ating kabanalan, no? Dahil sabi nga dito, yung Panginoon daw, yung Diyos natin, na yung ginagawa mong nakalihim, nakikita niya. Ayun lang naman ang importante, no? Because God sees everything, hindi ho ba? At ang importante is not to please ourselves, no? But to please God. And what is pleasing before the eyes of God, makita tayong ginagawa niya ito na, yun nga, galing sa puso, no? At yun nga, may pagmamahal, no? Yeah, kasi yun rin ang pahiwatig ni Jesus. Yung itataas sa sarili ay bababa. Yung binababang sarili, yun ang itataas ng Panginoon. He who humbles himself will be exalted. He who exalts himself, tinataas niya, pinapuri sarili. Will be humbled. Okay, at napakabilis ng oras, Terson, no? But before the greetings and everything, let us conclude our beautiful discussion with a very short prayer. Lord Jesus, give me a lively faith, a firm hope, a fervent charity, and a great love of you. Take from me all the lukewarmness in the meditation of your word and dullness in prayer. Give me fervor and delight in thinking of you and your grace, and fill me with compassion for others, especially those in need, that I may respond with generosity. Amen. Yung pagbabasbas po ng ating Archbishop Emeritus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. O mapagmahal na Ama, salamat po sa pagkakataon na binigay mo sa amin sa programang ito. Basbas mo po ang may-ari, ang administrasyon ng istasyon na ito, at ngayon din po lahat niyong mga anak na nagsisimula ngayon ang pagdiriwang namin sa Quaresma, ang Miyerkules de Ceniza, para ipagunita sa amin na kami po ay alabok. Kami ay wala kaming pagmamalalaki, wala kaming maaring
na ituring na aming sarili kung ano man na nanggaling sa amin. Ang aming buhay nanggaling sa iyo, ang aming kalusugan nanggaling sa iyo, ang aming pagkatao nanggaling sa iyo, ang aming edukasyon nanggaling sa iyo, ang aming pamilya, ang aming mga pamumuhay, ang harap buhay nanggaling sa iyo. Salamat po, Panginoon. Pinapagunitan niyo sa Miyerkules de Ceniza na kami dapat na magbaba ang aming kalooban, na tanggapin namin ang aming karupukan, ang aming mga kasalanan, ang aming magkukulang, at ang aming pagsuway sa inyong batas ng pag-ibig. Pangalawa, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na binigyan mo kami ng pagkakataon para kami ay mabahagi namin ang anumang mga regalo na binigay ninyo sa amin. Sa napakarami po mga Pilipino na talagang mahirap at mahigit na 70% ang kababayan namin na naghihirap ngayon. Napakarami po yung walang hanap buhay. Basbasan mo po sila at huwag mo silang pabayaan. At gayon din, basbasan mo po yung aming mga kapatid na gustong magbalik sa inyong grasya, yung mga makasalanan. At basbasan mo rin po yung mga kapatid naming na hindi pa nila kayo nakilala. Yung ang tinutulak nila ang terorismo at hindi ang pagkakapatiran, hindi ang pagmamahal ng bawat isa't isa bilang mga kakapatid sa pamilya ng Diyos, ang pamilya ng Panginoon. Panginoon, basbasan mo po ang lahat ng inyong mga anak dito sa aming bayan, ang aming presidente, ang aming mga senador sa Kongreso, lahat ng namumuno sa simbahan at gobyerno, at sila ay manatiling simple, mga tunay na katiwala at tapat sa Panginoon. Ito yung aming inihiling sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Kasama po si Father Pep, bigyan namin ng blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos, Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating programa, tayo po ay dapat pumasok sa puso ng mga mahihirap na kapatid natin. Salamat sa Diyos. Greetings. Year of the Poor. The Year of the Poor. Ay, ano muna ng konti? Okay po, yung araw-araw Dapat na tayo, sharing ko po ngayong 2015 Year of the Poor. Sabi po, the image of Jesus, poor, hanging from the cross, stripped of his clothes, his dignity, his possessions, his power, and his strength. In this year of the poor, look into the eyes of the crucified Lord. Wow. Ganda. Yan. Okay, paalam na po kayo, Archbishop. Maraming salamat po. God bless you all. Ayan. At Sister Son? Maraming salamat po, Aposeto. Thank you din po sa inyong mga texters, mga nakikinig. Good night po and God bless. Ingat po kayo O palagi. sa ulitin ay babalik din dito ang ating Archbishop Emeritus, no? At sa lahat po ng nakinig sa araw na ito, baunin natin ang napakagandang mensahe ng ating pagdiriwang po ng Ash Wednesday, no? Lahat po tayo makasalanan at kailangan tayo magsisi at magbalik loob sa Diyos. At naway ang pagpapala ng Panginoon, ang kanyang awa at malasakit sa atin po ay madama natin sa ating buhay. Ito po si Amen. Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong mababati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.